Taon na ang nakalipas, at ang dating construction site ay naging lugar na ngayon ng pagsalakay sa piitan. Nakita natin itong isang lalaki na kumukuha ng inumin bago siya pumasok, at tinawag siya ng isa sa mga kaibigan niya. Nagulat siya sa pagkikita nila dahil narinig niya na tumigil na si Park sa pagiging mangangaso. Totoo yun, pero bigla siyang sinubak ng hirap sa buhay matapos mabuntis ang kanyang asawa sa ikalawang pagkakataon. Kaya naman kailangan ng lalaki na kumita ng malaking pera agad, at ang pagsalakay sa piitan ay tila ang perpektong paraan para gawin iyon. Nakita natin ang pagdating ng ating bayani. Si Jinwoo ang pangalan niya. Kamakailan lang siyang sumali sa grupo, pero tinagurian na siyang pinakamahinang mangangaso. Bumeso siya sa lahat habang papasok, kaya nagtanong si Park kung bakit parang kilala na siya ng lahat. Iniisip na baka isang napakalakas na mangangaso siya, pero kabaliktaran pala. Si Jinwoo ay kilala bilang ang pinakamahinang mangangaso. Nasugatan siya at napadpad sa ospital dahil sa isang E-rank dungeon. Para bang dapat na silang gumawa ng panibagong ranggo para sa kanya, gaya ng F-rank, dahil sa sobrang hina niya. Pero ito ang bagay, ang reputasyon niyang pinakamahina ay nakatutulong sa kanya. Kung tatawagin siya para sa isang pagsalakay sa piitan, malamang madali lang yun. Narinig ni Jinwoo ang lahat ng sinabi nila tungkol sa kanya, pero hindi niya maitatanggi dahil totoo naman. Mahina lang talaga siya. Tinawag siya ng babaeng si Juhee, at lumalabas na kilala niya si Jinwoo mula sa isang misyong pinagsamahan nila dati. Pero kalimutan na ang mga bati, mas alalang-alala siya sa mga bagong sugat niya, at tinanong kung ano ba ang nangyari sa kanya. Umupo sila, at ipinaliwanag ni Jinwoo ang nakakahiyang katotohanan na nasugatan siya sa pinakamababang antas ng piitan. At teka, wala pa silang tagapagpagaling sa grupo dahil hindi nila inakala. Walang mangangaso ang magiging ganoon katanga para masaktan ang sarili doon. Pero hindi nila naisip ang pag-iral ni Jinwoo na makulit. Naiinis si Juhee para sa kanya, pero alam na ni Jinwoo na hindi naman kasalanan ng mga ito. Kasalanan niya dahil mahina siya. Panahon na para pumasok sa dungeon, at magsisimula na silang lahat. Kaya itong si Songchil ay nagmungkahi na siya ang maging leader ng pangkat para sa ekspedisyong ito. Walang tumutol, kaya siya na ang nanguna, at bago pumasok si Jinwoo, binigyan siya ng paalala na manatili malapit sa grupo, para hindi na siya masaktan ulit. Ang tanging niyang armas ay isang hamak na kutsilyo na halos walang kapangyarihan dahil ang kaya lang niyang bilhin gamit ang maliit niyang kinikita, pero nangangako siyang gagawin niya ang lahat.